ating fried rice or pork chow fan. Ano, umuusok-usok pa talaga. Ayan. Okay na yun. Kailangan kasi ang sinaserve natin pork chow fan. Mainit, mainit. Mga fried rice natin talaga. Kaya niluluto yan sa wok eh. So, yan na. Okay na to. Ayan. Sarap yan. Kompleto na yan. Ito naman tayo na pork chow fan. Yan na yung aking giniling. Pinamamantika ko lang. Wala pang timpla yan. Bali, gagamit tayo ng bawang, sibuyas, baguio beans, carrots, at saka wood ear mushroom. Meron din akong konting green peas. Yan, mga ano natin, soy sauce, salt, pepper, and oyster sauce. Yan. So, ngayon, magigisa muna tayo. Nilagyan na natin na yung ating bawang at sibuyas. O pwede na, sabay-sabay na rin yan. Ayan, nilagay ko na yung ating bawang at sibuyas. Naglalagay din tayo ng salt and pepper. Pero mix muna natin. Ayan. Nilagyan natin ang ating salt. Tapos pepper. Ayan. Mahina lang yung apoy natin para mas maluto yung ating mga giniling. Ayan. Translucent na yung ating sibuyas. Yung bawang, hindi naman kailangan i-pa-brown ng gusto. Okay na rin yun. Hulog na natin the rest ng mga gulay. Ayan. Tapos mix lang natin ng konti. Saglit lang naman yan eh. Dahil ito na yung ating giniling. Bale, yung giniling, ginawa ko, pinalabas ko yung sariling oil ng giniling bago ako nag-isa sa bawang at sibuyas para maluto siya ng gusto. Mix muna natin yun. Tapos lagyan din natin yung ating green peas na may konting hot water. Konti lang. Sama na rin natin para mapalambot natin yung gusto yan. Mamaya na tayo magtimpla. Kaya muna natin lumambot lahat. Ang bango-bango na nito. Sigurado masarap ang ating pork chow fan. Yung rice ko kasi ang dami. Oh, di ba? Para hindi naman makain na namin yung aming white rice. Diretso may gulay na rin, ha? Yan. Yan lang naman na natin siya ma-mix ng gusto. Ayan. Ito yung ginigisa natin. Kasi ayan. Maglalagay na tayo ng konting toyo. Konti lang. Tapos itong rice din natin. Ayan, dinurog ko na yan. Lalagay din tayo ng konting soy sauce dyan. Ayan. Isang sandok lang ng soy sauce. Ang ilagay natin dyan. Mix lang muna natin. Ganun din karami yung soy sauce na ilalagay natin sa ating white rice. Ayan. Lagyan natin ng konting soy sauce. Isang sandok lang din. Ayan. Tapos mix lang natin ng konti. Tagdag tayo ng konti. Tapos mix na muna natin yan. Ayan. Mix ko lang ng konti. Nahirapan din ako. Pero madali na lang yung solusyon na yan. Pagka ilagay natin sa kawali na yung ating rice. Bale yan. Ginilig ko na muna lahat yung ating mga ginisang gulay at saka pork giniling. Hulog na natin yung rice dyan. Nailagay ko na yung rice. Ngayon, unti-unti natin ihahalo yung ating mga sahog. Continuous na halo lang to para maganda yung pagkakaluto ng ating pork chow fan. Final touch na to yung oyster sauce. Pero mix muna natin ng maigi yan. Ayan. Ito na yung pinakamahirap na part, ang maghalukay ube ng ating pork chow fan. Ang dami kasi. Mahirap Pahinga muna tayo. Hinalukay ko pa yan eh. Ayan.
Okay na yung kulay. Huwag na masyadong dark na dark. Ilagay na natin yung oyster sauce. Yan, para simut-sarap yung ating oyster sauce. Nilagay ako ng konting hot water dyan. Yan. Nadilute na siya. Kailangan mainit na mainit ang ating kawali. Saka yung kanin, ang ating pork chow fan. Ganda, no? Ang bango na rin. Bango na, no? Hirap magalo. Di bang ganon? Thumbs up na ba? Thumbs up. So, ilang minutes na tatakpan na natin para mainit na mainit yan. Mix na natin maigi yan. Dalawang sandok na tayo ginamit ko para ma-mix natin maigi ang ating fried rice or pork chow fan. Ano, umuusok-usok pa talaga. Ayan. Okay na yan. Kailangan kasi ang sinaserve natin pork chow fan, mainit, mainit. Mga fried rice natin talaga. Kaya niluluto yan sa wok eh. So, yan na. Okay na to. Ayan. Sarap yan. Kompleto na yan.